Kaagad pagkatapos naming pirmahan ang kasunduan sa diborsyo, nagtanong ang aking biyenan, "Bakit hindi ka pa nag-iimpake ng gamit mo?" Ngumiti ako at sumagot, "Dito ako nakatira. Ito ang aking mansyon na nagkakahalaga ng 130 milyong piso." Sa sinabing iyon, nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Kalmado akong nakaupo sa paborito kong pwesto. Sa harap ko si Marco Alcantara, ang aking asawa. Sa kanan ko naman ang aking biyenan, si Doña Elvira. Ang hapagkainan ngayong gabi ay walang pinag-iba sa lahat ng hapunan na inuulit-ulit araw-araw sa nakalipas na 5 taon simula nang tumuntong ako sa bahay na ito. Isang marangya ngunit napakalamig na kainan. Ang dambuhalang kandilerong kristal na tuwirang inangkat mula sa Italia ay nakabitin sa mataas na kisame, nagbibigay ng maputlang gintong liwanag, at ang buong silid ay parang isang malaking kulungan ng salamin na walang init. Ang mansyon na ito, na tinatayang nagkakahalaga ng 65 milyong piso ng bilhin, ay palaging ipinagmamalaking patunay ni Marco ng kanyang tagumpay o ang balatkayo ng tagumpay mismo. Walang malay akong tumingala sa kandilero. Malinaw kong naaalala ang pakiramdam 5 taon na ang nakalipas nang una akong dalhin dito ni Marco habang hawak ang aking kamay. Itinuro niya ang kandilero at sinabi, "Serena, ito ang bahay natin. Ang lugar na ito ay itinayo ko sa sarili kong pagsisikap." Ngunit nagsisinungaling siya. Mas tumpak, matalino niyang itinago ang katotohanan. Ang karamihan ng perang ginamit para bilhin ang bahay na ito ay nagmula sa aking sariling pamilya. Ibinabalot ito ni Marco bilang resulta ng isang negosyo na pinamumunuan niya, ngunit sa pagbabalik tanaw, ito ay isang sopistikadong manipulasyong psikolohikal upang igapos ako. Ginawa niyang hindi nakikitang tanikala ang material na karangyaan, ikinukulong ang aking sariling halaga sa kanyang presensya. Ang tanging naririnig ay ang kalansing ng kutsilyo at tinidor na hindi sapat upang basagin ang nakakabinging katahimikan. Ngunit ang ingay ng pagmuya ng aking biyenan ay nakakakilabot na malinaw. Ang sadyang pagbukas ng bibig at pagmuya ng may ingay ay isang pang-araw-araw na pagpapakita ng kanyang pagwawalang bahala at dominasyon sa lugar na ito at sa akin. Minsan, naglakas loob akong magtanong ng may pag-iingat. At ang tugon ay isang malamig na tingin at, "Kailangan mo pa bang humingi ng permiso sa akin kung paano ako kumain sa sarili kong bahay? Kumilos ka bilang isang manugang, hindi bilang sino paman." Mula noon, tinanggap ko na ang ingay na iyon bilang background music ng aking pagkaapi. At ngayon, bago matapos ang palabas na ito, tila determinado ang aking biyenan na gampanan ang kanyang tungkulin hanggang sa huli. Ibinagsak niya ng malakas ang hawak niyang kutsara sa plato na naglikha ng matalim na ingay. "Serena," ang boses niya ay kalmado tulad ng dati, ngunit puno ng matatalim na tinik. "Kailangan ng malaking pondo ni Marco para sa bago niyang proyekto. Hindi ba't dapat mo siyang tulungan at makahanap ng mga kakilala mo sa pamilya mo?" Si Marco, na nakaupo sa tapat ko na nakasuot ng malinis na suit, ay tiningnan lang ako, bahagyang itinaas ang kilay. Tila natural lang na gawin ko ang mga bagay na iyon. Palagi siyang ganito. Ang mga bastos na kahilingan tungkol sa pera ay palaging ipinapasa niya sa kanyang ina. Kalmado akong kumuha ng isang piraso ng isda, dahan-dahang nginuya at nilunok. "Ina, napakahigpit na ng proseso ng investment review sa amin ngayon at ang personal kong pondo ay halos hindi na sapat para sa aking sariling gastusin." Pagkasabi ko niyon, naningkit ang mga mata ng aking biyenan. Lalong lumalim ang mga kunot sa gilid ng kanyang mga mata. "Hindi sapat? Ano bang ginagastos mo, Aber, na hindi ka naman nagkakaanak at nasa bahay ka lang? Ikaw ay isang pasanin sa aming anak." Ang luma at gasgas na repertoire na ito ay inulit na daan-daang, kung hindi man libu-libong beses, sa nakalipas na 5 taon. Sa dami ng pagkakarinig ko, manhid na ang aking pandinig. Hindi na ito masakit, nakakatawa na lang. Naniniwala silang hindi talaga ako magkakaanak, na ako ang pinakamalaking pasanin sa buhay ni Marco, at na ako ay nabubuhay bilang isang palamunin sa mansyon na ito gamit ang kanilang pera. "Ano bang alam mo?" Tumaas ang gilid ng labi ng aking biyenan.
At tinuro si Marco. Ang anak ko ay nagpapakahirap gabit araw para panatilihin ang kumpanya at ang bahay na ito. Ang bawat piso ay pinaghihirapan niya ng may dugo't pawis. Pero ikaw, gumigising ka sa umaga, nagkakalat ng kaunting walang silbing trabaho, at sa gabi, naglalabas ka lang ng mga mamahaling damit. Dapat kang magpasalamat kay Marco habang buhay. Tandaan mo yan. Sa wakas, nagsalita si Marco, ngunit sa halip na kampihan ako, lalo lang niya akong inapi. Gawin mo ang sinabi ni Mama Serena. Nahihirapan talaga ako. Sana ay maging mas kapaki-pakinabang ka sa pamilya kaysa sa pag-aalala lang sa sarili mo at pamimili. Tumingala ako at tinitigan ng diretsyo si Marco. Sa kanyang mga mata, isa lang akong luma at kalunos-lunos na palamuti, hindi na karapat-dapat magkaroon ng anak. Hindi niya itinago ang kanyang mapagmataas at mapanlait na tingin, ngunit hindi niya alam. Ang panlalait na iyon ang lalo pang nagpatibay ng aking desisyon. Ginawa akong isang bloke ng yelo na hindi matutunaw. Bahagya akong tumango, naglabas ng peking ngiti na ilang beses kong sinanay sa harap ng salamin. Opo, Ina. Naiintindihan ko po. Pag-iisipan ko po. Hemp. Humalakhak ang biyenan ko, tila nasiyahan. Ang babaeng tulad mo ay dapat malaman ang kanyang lugar. Maghanap ka na ng paraan para makabawi kay Marco. Dali. Muling kumain ang aking biyenan, sadyang gumawa ng ingay habang ngumunguya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kawalang saysay ang marangyang kandilerong kristal na iyon. Ang halaga ng 65 milyong piso na mansyon na ito ay hindi man lang umabot sa halaga ng isang manipis na piraso ng papel ng diborsyo na maingat na nakatago sa isang vault sa sulok ng aming silid. Ang hapunan na ito, na puno ng nakakabinging katahimikan, kasuklam-suklam na ingay, at matinding pangaapi, ay ang huling pagkain na tatanggapin ko sa ilalim ng balatkayo ng peking kasal na ito. At binigyan ko sila ng pagkakataong ituring ako bilang tao, ngunit sila ay bigo. Ngayon, oras na para bawiin ang lahat ng sa akin. Nangako ako sa sarili ko. Matatapos ang palabas na ito bukas, ibinalik ko ang kutsilyo at tinidor, uminom ng huling lagok ng tubig at tumayo ng walang paalam. Binaliwala ko ang hindi nasisiyahang tingin ni Marco at ng aking biyenan, at umalis ako ng may pagdududa na napakagaan ng aking mga hakbang. Kinaumagahan, umalis ako ng bahay na nakasuot ng maayos na office attire, nagdahilan na may kailangan akong asikasuhin. Ang tunay kong patutunguhan ay isang malaking shopping mall sa Makati, kung saan mayroon akong impormal na pulong sa isang mahalagang business partner. Ngunit pagdating ko sa gitnang lobby ng mall, nanigas ang aking tingin. Hindi kalayuan, sa harap ng isang high-end jewelry store, nakatayo si Marco. Hindi siya nakasuot ng suit ngayon. Sa halip ay nakasuot siya ng mamahaling designer sportswear na nagpapakita ng kanyang pagiging bata at, tulad ng dati, ang kanyang pagmamataas. At sa tabi niya ay isang babae na may ganap na naiibang aura kaysa sa akin. Isang babae na tila 10 taon na mas bata, nakakulay ang buhok sa uso ngayon, at nakasuot ng masikip na damit na nagpapakita ng kanyang hubog. Masayang nagtatawanan at nagkukuwentuhan siya sa tabi ni Marco. Ang eksena ay kabaligtaran ng nakakabinging katahimikan na palagi kong kailangang panatilihin sa tabi ni Marco at ng kanyang ina. Iyon ay ang inosenteng tawa ng isang tao na hindi kailangang mag-alala tungkol sa pangangasiwa ng biyenan o sa mga pasanin ng pamilya. O mas tumpak, iyon ay ang tawa ng isang kabit na lubos na minamahal. Nagtago ako sa likod ng isang malaking haliging marmol, dahan-dahang huminga. Nakakagulat, wala akong naramdamang sakit o pagkakanulo. Sa halip, isang kakaibang ginhawa ang kumalat sa buong katawan ko. Ito ay kalayaan, hindi kawalan ng pag-asa, tulad ng isang pasyente na nakatanggap ng pangwakas na diagnosis para sa isang sakit na matagal nang hinihintay. Ang eksenang iyon ay nagkumpirma na ang lahat ng kahihiyan at pang-aapi na tiniis ko sa nakalipas na 5 taon ay hindi nagkakahalaga ng pagsisikap na panatilihin ang kasal na ito. At ang sumunod na tanawin
ay nagpaalis ng huling patak ng aking pasensya. Pumasok si Marco at ang babae sa jewelry store. Sa likod ng transparent na salamin, nakita kong tinitingnan nila ang isang makapal na gold necklace. Hindi ito pinong alahas, kundi ang uri na ipinapakita ang yaman, makintab at garapal. Hindi nagatubili, kinuha ni Marco ang kanyang credit card at nagbayad. Pagkatapos, siya mismo ang nagsabit ng kuwintas sa leeg ng babae. Nang makita ang kuwintas na kumikinang sa ilalim ng ilaw, agad na niyakap ng babae si Marco at mabilis na hinalikan ang kanyang pisngi. Tumawa si Marco ng malakas. Iyon ang mapagmataas at may kapangyarihang tawa ng isang lalaki na naniniwalang mabibili niya ang karisma at pagmamahal gamit ang pera. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng babae at nagtungo sa escalator. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, anuman ang aking kakayahan at anuman ang dami ng benepisyong pinansyal na dala ko sa kanyang pamilya, sa mata ni Marco, ako ay isang luma at baog na asawa na hindi maihahambing sa isang bata, sariwa at bulag na tagahanga. Hindi niya kailangan ng pantay na partner, kailangan niya ng isang nilalang na sasamba sa kanya. Hindi ako sumigaw o umiyak at tumawag para magreklamo. Iyon ang gagawin ko 5 taon na ang nakalipas. Ang kasalukuyang ako ay may perpektong plano. Kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang record video. Tahimik kong kinunan ang bawat eksena ni Marco at ng babae na magkasamang hawak kamay sa escalator. Malinaw na nakunan ang kanilang mga mukha, ang kanilang pagkilos at ang kumikinang na gintong kuwintas. Gamit ang ebidensya na ito, hindi ko na kailangan ng anumang paliwanag. Ito ang susi sa pinto ng aking kalayaan at ang matalim na sandata na magtatanggol sa akin. Nang mawala sila sa paningin, itinigil ko ang pagre-record at inilagay ang cellphone sa aking bag. Hindi ko na kailangang makipagkita sa partner. Hindi na mahalaga ang pagpupulong na iyon. Umalis ako sa mall na may kakaibang pakiramdam. Hindi kalungkutan, kundi katiyakan. Isang kalayaan na parang binitiwan ang isang mabigat na bato na matagal nang nakadiin sa akin. Pagbalik ko sa bahay, nakita kong nanonood pa rin ng paborito niyang teleserye ang aking biyenan sa sala. Hindi pa nakabalik si Marco. Umakyat ako kaagad sa aming silid. Ang lugar kung saan ako gumugol ng maraming oras sa nakalipas na 5 taon upang iwasan ang pangangasiwa at panenermon ng aking biyenan. Binuksan ko ang vault na matalinong itinago sa likod ng isang feng shui na larawan na binili ni Marco. Dahil inakala ni Marco na wala akong anumang mamahaling ari-arian na itatago, hindi niya pinansin ang pagkakaroon ng vault na ito. Sa loob ng vault ay mayroong isang tumpok ng mga dokumento, ang aking planong toreng bakal na inihanda ko kasama ng aking abogada at kaibigan, si Attorney Sofia Pia Ramirez, at isang manipis na papel na mayroon na ang aking pirma. Ito ay isang petition for dissolution of conjugal partnership, kasunduan sa diborsyo. Inihanda ko ito 3 buwan na ang nakalipas, kaagad pagkatapos kong matuklasan ang unang palatandaan ng pagtataksil ni Marco at ang kanyang pagtatangka na kontrolin ang aking pananalapi. Kinuha ko ang papel at inilagay sa vanity table. Sa pagtingin sa aking pirma, na walang pag-aalinlangan, napagtanto ko na matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Pagbaba ko, nasa pwesto pa rin ang aking biyenan. Tulad ng dati, may kalmado at magalang na boses, nagtanong ako. Ina, saan po si Marco? May sasabihin po sana ako sa kanya. Hindi siya lumingon. Nanatiling nakatuon ang tingin sa TV. Abala sa trabaho. Ang isang lalaking nagpapatakbo ng malaking negosyo ay palaging abala. Bakit mo tinatanong? Hindi niya alam na alam ko ang ginagawa ni Marco. Bulag siyang nagtatanggol sa kanyang anak. Wala po, ina, sagot ko. Gusto ko lang sabihin kay Marco na ipapasa ko ito mamayang hapon. Bahagya kong iwinagayway ang divorce papers na hawak ko. Sa wakas, lumingon ang aking biyenan. Nag-aalinlangan ang kanyang tingin sa pagitan ng papel at sa akin. Hindi siya makapaniwala na ang isang masunurin na manugang na tulad ko ay maglalakas loob na gumawa ng ganoong hakbang. Ano ang ginagawa mo diyan? Ngumiti ako. Tinatapos na ang lahat.
Sa tingin ko, tapos na ang papel ko bilang inyong manugang sa bahay na ito. Dapat ko na itong ipasa sa babaeng mas nababagay kay Marco. Laki ang mga mata ng aking biyenan. Ngunit alam kong hindi siya nagulat sa pagkasira ng kasal, kundi dahil sa pag-aalala tungkol sa ari-arian. Inilagay ko ang divorce papers sa lamesa upang makita niya ng malinaw. Mas mabuting tapusin na natin ito ng maayos, ayoko na kasing magpatagal pa. Sa sandaling iyon, alam kong nagsimula na ang lahat. Bumabalot na ang gabi sa mansyon, ngunit sa puso ko, sumisikat ang liwanag ng katotohanan. Hindi na ako mamumuhay sa ilalim ng maskara ng mabait na asawa at masunuring manugang. Kinaumagahan, nakipagkita ako kay Pia sa isang tahimik na cafe. Si Pia ay ang aking exclusive lawyer at matalik kong kaibigan simula pa noong kolehiyo. Siya lang ang nakakaalam ng buong detalye ng aking plano. Naghihintay siya, kalmado at nakasuot ng maayos na itim na suit, tila isang general bago ang isang digmaan sa hukuman. Pagdating ko, may nakahanda ng mainit na chamomile tea para sa akin. Tiningnan niya ang aking mukha at nagtanong, "Ayos ka lang, Serena?" Mukha kang mas kalmado. Ngumiti ako ng taos-puso sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Oo, ayos na ayos ako. Nang makita ko si Marco na binibilihan ng gintong kuwintas ang kabit niya, gumaan pa ang loob ko. Ipinakita ko kay Pia ang video na nirecord ko. Maingat niyang sinuri ang bawat detalye, mula sa makapal na gintong kuwintas hanggang sa malambing na hawak ni Marco. Hindi siya nagulat. Inaasahan na niya ito. As expected, sabi ni Pia, habang ibinabalik ang cellphone. Hindi magbabago ang lalaking iyan. Matakaw, mapagmataas, at hindi tapat. Handa ka na ba? Tumingin si Pia sa akin, seryoso. Sigurado ka ba, Serena? Kapag ipinatupad ang planong ito, mawawala ang lahat kay Marco. Sa ebidensya at sa trust fund documents mo lang, lulubog siya sa malaking utang na kinuha niya ng patago. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga puno ay lumikha ng maputlang anino sa lumang tiled floor. Ang pagmamataas lang ang mayroon siya. Nabuhay siya sa paniniwalang siya ang haligi ng pamilya at siya ang kumikita ng pera. Ngayon, oras na para magbayad siya ng malaking halaga. Para sa 5 taong mental abuse, 5 taong pang-aapi, at sa paggawa sa akin ng palamunin sa sarili kong bahay, gamit ang aking pera, kinumpirma ni Pia. Naramdaman ko ang aura ng isang propesyonal sa kanyang bawat kilos. Mabuti, simulan na natin. Unang hakbang, tapusin ang proseso ng diborsyo sa lalong madaling panahon. Si Marco ay nagmamadali dahil sa kanyang pagmamataas. Iyon ang ating bentahe. Binuksan ni Pia ang kanyang briefcase at kumuha ng isang makapal na file. Ito ang mga huling dokumento na kailangan mong suriin. Una, ang ari-arian. Trust agreement. 5 taon na ang nakalipas, sa pamamagitan ng kasunduang ito, pansamantalang inilipat mo at ng iyong ama ang pagmamay-ari ng mansyon, ang subsidiary company at ang Independent Inheritance Fund sa ilalim ng isang trust sa iyong pangalan. Sa sandaling makumpirma ang diborsyo, ang lahat ng ari-arian ay automatikong mapupunta sa iyo, ang tanging legal na may-ari na inaalis ang anumang pagkakataon ng paghahati ng conjugal property. Kinuha ko ang kasunduan. Ang malamig na pakiramdam ng legal na dokumento ay nagbigay sa akin ng mas malaking katiyakan kaysa sa anumang pangako. May pangitain ang aking ama. Alam niyang ang kayamanan ay minsan ay nagiging magnet para sa mga taong tulad ni Marco. At ito ang pinakamahalaga. Itinulak ni Pia ang isa pang dokumento sa harap ko. Certificate of Stock Ownership ng kumpanya. Inakala ni Marco na sa kanya ang kumpanya, ngunit siya ay isang salaried CEO lamang. Ang lahat ng stocks at investment ay nagmula sa Independent Investment Fund at ang may-ari ng pondo na iyon ay ikaw, Serena Reyes. Ang Notice of Management Change at Organizational Restructuring ay handa na ring ipadala sa sandaling lumabas ang desisyon ng diborsyo. Tiningnan ko ang pangalan ko, Serena Reyes, na malinaw na nakalimbag sa sertipiko. Isang tahimik na pagmamalaki ang sumibol sa akin.
Sa nakalipas na 5 taon, kinailangan kong magkunwari na ako ay isang asawa na walang alam at mahina sa negosyo upang hayaan sina Marco at Doña Elvira na laitin at manipulahin ako. At ang kanilang panlalait ang nagpadali sa kanila na maging kampante. Hindi nila pinangarap na binigyan ko si Marco ng pondo sa pamamagitan ng sarili kong kumpanya na nagpapaniwala sa kanya na siya ay isang mahusay na businessman. Mababaliw si Marco, mahina akong sabi. Kapag nalaman niya na nagtatrabaho siya para sa kanyang asawa sa nakalipas na 5 taon, kailangan niya ng shock na iyon, matapang na sabi ni Pia. Iyan ang psikolohikal na suntok na magpapabagsak sa kanya bago pa siya makabawi. Tandaan, Serena, sa mata ni Marco, ikaw ay masunurin, mahina at walang kakayahan sa negosyo. Panatilihin mo ang acting na iyon hanggang sa huli. Tumango ako. Alam ko. Sa araw na pipirmahan namin ang divorce papers, gagawin ko ito ng mabilisan at formal upang wala siyang oras na basahin ang anuman. Nagbigay si Pia ng huling babala. Hindi lang ito diborsyo. Ito ay ang pagwasak sa buong mapagmataas na pamumuhay ni Marco at ng kanyang ina. Hindi sila madaling aamin sa pagkatalo. Dapat kang maghanda para sa maruming taktika, lalo na ang paggamit ng media at mga kamag-anak. Mahigpit kong hinawakan ang mga dokumento. Sa loob nito ay may mga recording ng mga mapanlait na salita ng aking biyenan at ang mga financial transaction records na nagpapatunay na ako ang nagbayad ng lahat ng household expenses. Handa na ako. Hindi lang ito ebidensya ng pagtataksil. Mayroon din akong ebidensya ng mental abuse at manipulation. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataong sisihin ako. Tinalakay pa namin ang ilang legal na detalye. Nang matapos ang aming 2 oras na pulong at tumayo ako, tinitigan ako ni Pia ng may paghanga. Mas malakas ka kaysa sa akala ko, Serena. Ngumiti lang ako. Kapag nasa bingit ng bangin ng isang tao, wala na siyang ibang mapupuntahan. Kailangan ko nang umalis para makipagkita kay Marco para ipasa ang divorce papers. Umalis ako sa cafe at naglakad sa kalsada na may mga puno. Pakiramdam ko ay papasok ako sa isang ganap na bagong buhay. Ang lahat ay handa na ayon sa plano. Hinihintay na lang ang pagbubukas ng huling act ng palabas. Kinaumagahan, ako at si Marco ay nagtungo sa family court para tapusin ang proseso ng dissolution of conjugal partnership. Si Marco ay halatang naiinis at nagmamadali. Nakasuot siya ng kaswal na shirt at patuloy na sumusulyap sa kanyang relo, tinatapik ang lamesa gamit ang kanyang mga daliri. Para sa kanya, ang diborsyo ay isa lamang abala, isang stepping stone upang alisin ako, ang kanyang pasanin upang makatakbo na siya sa kanyang batang kabit. Dalian mo, Serena, sabi ni Marco nang may pag-aalipusta. May mahalaga akong meeting, wala akong oras na umupo dito maghapon. Tiningnan ko si Marco. Pinigilan kong ipakita ang malalim na pagkadismaya sa kanyang mga mata. Hindi niya sinubukang basahin ang divorce papers. Naniniwala si Marco na ako ay napakahina at takot sa paghihiwalay, kaya pipirmahan ko ang anumang kondisyon na inihain niya. Inakala niya na tatanggapin ko na umalis ng walang anuman upang maiwasan ang abala. Ang kanyang pagmamataas at pagmamalaki ang nagbulag sa kanya. Huwag kang mag-alala, matatapos din tayo agad. Sinagot ko siya ng may pinakamalamig na boses. Bahagyang yumuko ang ulo upang ganap na gampanan ang papel ng inabandu ng asawa. Nang dumating ang oras ng pagpirma, mabilis na nilagdaan ni Marco ang kanyang pangalan, hindi man lang kinumpirma ang pangalan ko. Naisip ko ang nasa isip niya. Sa wakas, makakalaya na ako sa pasaning ito. Isang babaeng walang anak at gumagastos lang. Ngayon, makakapamuhay na ako nang malaya nang walang panenermo ni Mama. Naniniwala siya na ang lahat ng problema niya ay matatapos sa sandaling mawala ako sa buhay niya. Ako naman, binasa ko ng maingat ang bawat probisyon ng agreement. Wala kaming mahalagang conjugal property na hahatiin. Dahil ang pinakamalaking assets ay inilipat sa isang independent trust sa ilalim ng aking pangalan bago pa man kami ikasal. Sa wakas, kinuha ko ang panulat at nilagdaan ang aking pangalan. Malinaw at matapang ang sulat kamay ko. Nang matapos ang proseso,
Tumayo kaagad si Marco. Tapos na ba? Aalis na ako. Ikaw na ang bahala sa iba. Umalis siya sa opisina ng hukuman nang hindi man lang ako tinitingnan. Umupo ako roon sandali. Pinanood ang kanyang likod. Siguradong papunta na siya sa kanyang kabit. Sa puso ko, wala nang sakit, kundi matinding pagkadismaya na hindi ko na pinagsisisihan. Minsan siyang minahal. Ngunit ngayon, isa lang siyang estranghero. Isang mamahaling aral na gawa ng kasakiman at pagmamataas. Pagdating ko sa bahay, mas mabigat ang hangin sa mansyon. Nakaupo ang aking biyenan sa sala, ngunit puno ng peking pag-aalala ang kanyang mukha. Hindi siya nag-aalala para sa anak niya o sa akin. Ang titulo ng lupa ang inaalala niya. Nang makita ako, tumayo siya at nagtungo sa aking silid. Sinundan ko siya ng tahimik. Alam kong hindi niya itatago ang kanyang intensyon. Agad siyang nagtungo sa isang lihim na drawer sa aking aparador, kung saan palagi niyang iniisip na itinatago ko ang mahahalagang dokumento. Sumandal ako sa pinto, nakahalukip-kip, at nagtanong, "Ina, ano ang hinahanap niyo sa kwarto ko?" Nagkunwari siyang nagulat, at pumilit siyang magsinungaling. Naghahanap lang ako ng damit." Ngunit ang kanyang kamay ay patuloy na naghahalukay sa drawer. Pagkatapos maghalukay sa loob ng matagal, dahan-dahang nagbago ang kulay ng kanyang mukha, nawawala ang titulo ng lupa na palaging naroon. "Serena, nasaan ang titulo ng lupa?" Sigaw ng aking biyenan, humarap sa akin. Wala na ang peking ekspresyon, napuno ng galit at pagdududa. "Tinago mo, hindi ba? Ginagawa mo ito para makahingi ng pera." Mahina akong ngumiti. "Ang titulo ng lupa, inilipat ko po sa isang mas ligtas na lugar, ina." "Ligtas na lugar?" Humalakhak siya. "Saan ang mas ligtas kaysa sa vault namin? Akala mo ba hindi ko alam ang iyong plano? Ginagawa mo ito para makakuha ng alimony. Huwag kang mangarap. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Marco at siya ang nagbabayad ng utang. Wala kang makukuha ni isang kusing." Matindi ang paniniwala ng aking biyenan na si Marco ang may pinakamalaking ambag sa pagbabayad ng mortgage ng mansyon na ito. Dahil salamat sa mga peking financial records na matalino kong ginawa sa nakalipas na 5 taon, ang lahat ng malalaking gastos ko ay tila allowance na ibinigay ng asawa sa kanyang asawa. Kahit ang malaking investment sa aking kumpanya ay ginawa sa pangalan ng isang partners investment fund. Ang pangaalipusta ng aking biyenan ay nasa sukdulan. Inakala niya na ako ay isang matakaw at maruming tao na nagsisikap na makahingi ng pera pagkatapos ng diborsyo, ngunit wala akong lakas na gawin iyon. "Kung iyan po ang iniisip niyo, ina, wala po akong magagawa." Sagot ko, "Gusto ko lang tapusin ang lahat ng mapayapa. Ayoko nang maging maingay. Sa tingin ko, sapat na ang naitulong ko kay Marco. Ngayon, oras na para umalis ako ng tahimik." Pagkasabi ko niyon, umalis ako at iniwan siya. Patuloy siyang naghalukay sa drawer at bumubulong ng mga pangiinsulto sa akin. Walang utang na loob, matakaw, ngunit wala ng salita ang makakasakit sa akin. Tapos na ang pagpirma ng divorce papers at nag-enjoy na si Marco sa bago niyang kalayaan. Ang katotohanan tungkol sa titulo ng lupa ay isang deklarasyon sa puting papel na hindi nila maaaring tanggihan. Hindi ko itinago ang dokumento. Matagal na itong inilipat sa aking pangalan, matagal bago pa man nagsimula ang kasal na ito. Matagal ko nang inihanda ang araw na ito. Naghihintay lang ako sa pinakaangkop na sandali upang ilabas ang lahat ng aking cards, at ang sandaling iyon ay napakalapit na. Sa araw na tinapos ko ang pagpirma ng divorce papers, umuwi ako. Naghihintay na lang ako na ipadala ng korte ang pangwakas na desisyon. Wala pa si Marco. Nagpalit ako ng damit, hindi ang karaniwan kong pangbahay o sutla, kundi isang maayos at disente na pangalis. At kalmado akong umupo sa mamahaling Italian leather sofa, ang lugar na palaging iniisip ng aking biyenan na hindi ako karapat-dapat upuan. May hawak akong isang lumang libro at binuklat ko ang mga pahina, ngunit hindi ako nagbabasa. Naghihintay lang ako. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok ang aking biyenan mula sa labas.
Tiyak na galing siya sa mga mapagkunwari niyang kaibigan. Nagrereklamo na humihingi ako ng property division. Ang mukha niya ay namumula sa galit at pagkadismaya. Nang makita niya akong nakaupo sa sala na parang mistress ng bahay, sumigaw siya sa galit. Serena Reyes, ano pa ang ginagawa mo diyan? Nababaliw ka ba? Kung napirmahan mo na ang divorce papers, mag-impake ka na at umalis ka sa lugar na ito. Mabilis siyang lumapit sa akin, galit na galit. Inakala niya na sadyang gumagawa ako ng gulo at nananatili ako para makakuha ng mas maraming pera. Ang bahay na ito ay kay Marco. Wala kang karapatan na manatili dito ni isang segundo man lang. Itinuro niya ang aking mukha gamit ang nanginginig na daliri. Akala mo ba makakakuha ka ng pera sa pagtatago ng titulo ng lupa? Mangarap ka. Tatawagin ko ang guwardiya para kaladkarin ka bago ka pa umalis sa bahay ko. Dahan-dahan kong isinara ang libro at inilagay ng maayos sa coffee table. Ang maliit na tunog ng pagdampi ng pabalat ay sapat na malakas upang patigilin ang galit na sigaw ng aking biyenan. Tumayo ako at tiningnan ng diretsyo ang aking biyenan. Sanay siya sa aking pagyuko, sa aking pananahimik o sa aking pagluha. Sanay siya sa mahina at umiiwas tingin na si Serena Reyes. Ngunit ngayon, hindi ako umiwas. Tinitigan ko ng diretso ang kanyang matalim at puno ng galit na mga mata. At biglang, kumalat ang isang ngiti sa aking labi. Ito ay isang ngiti na hindi ko kailanman ipinakita sa aking biyenan. Hindi ang ngiti ng pagsunod na pilit kong ginawa upang tiisin ang pang-aapi. Ito ay isang malamig, mapagmataas at puno ng kapangyarihan ng ngiti. Tila tinitingnan ko siya bilang isang puppet. Napatigil ang aking biyenan. Ang kanyang namumula na mukha ay nagsimulang mamutla. Nakita niya ang isang malaking pagbabago sa loob ko, isang matapang na tingin na walang anumang takot o pagmamakaawa. Ito ang tingin ng isang tao na nasa kamay na ang tagumpay. Ikaw, bakit ka tumatawa? Nanginginig ang boses ng aking biyenan. Nagsimula na siyang makaramdam ng takot. Sa sandaling iyon, pumasok si Marco sa pinto. Tila galing siya sa pakikipagkita sa kanyang kabit at isang kakaibang bango ng pabango ang humaplos sa hangin. Nakita niya kaming mag-ina na naghaharap sa matinding tensiyon at nagpakita siya ng inis na ekspresyon. Ma, anong nangyayari? Ang aking biyenan ay nag-aatubili sa pagsasalita. Marco, ang babaeng ito, hindi pa nag-iimpake ng kanyang gamit. At ngumingiti siya. Naglakas loob siyang tawanan ako. Tiningnan ako ni Marco nang may pagod at pagkadismaya. Ano ba, Serena? Kung naghiwalay na tayo, dalian mo at kunin ang gamit mo. Tigilan mo na kami ni Mama sa pagpapahirap. Nagpatuloy siya. Linawin ko, ito ang bahay ko. Wala kang karapatan. Humarap ako kay Marco. Ang ngiti sa aking labi ay lalong lumalim, ngunit ang aking mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hinihintay ko ang sandaling ito, ang climax ng pagmamataas ni Marco. Lumapit ako sa kanila. Ang aking boses ay malambing pa rin, ngunit malinaw at matapang na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sala. Ina at Marco. Dahan-dahan kong sinabi, binigyan ng diin ang bawat salita. Hindi ko kailangang umalis. Ito ang aking mansyon na nagkakahalaga ng 130 milyong piso. Kayo ang umalis sa bahay ko. Nanigas sina Marco at Doña Elvira sa kanilang kinauupuan. Ang mukha ng aking biyenan ay naging kasing puti ng papel. Inakala niyang nabingi siya. Si Marco, sa sobrang gulat, ay halos mahulog ang briefcase na hawak niya. Tinitigan niya ako nang malaki ang mata. Tila sinusubukan na kumpirmahin kung nagbibiro ako o nababaliw na. Ikaw, anong sinasabi mo? Halos sumigaw ang aking biyenan sa panginginig na boses. Naglakad ako patungo sa isang manipis na folder na inihanda ko na nasa ibabaw ng crystal cabinet. Kinuha ko ang folder at binuksan sa harap ng kanilang mga mata. Ito ang transfer certificate of title ng bahay na ito. Ang may-ari, Serena Reyes. Ito ay exclusive property na nakuha ko bago pa man tayo ikasal. Ito ay ganap na legal na dokumento.
Nawalan ng salita sina Marco at Doña Elvira. Ang kanilang tingin ay nakatuon sa pulang teksto na nakalimbag sa puting papel. Ang sandaling iyon ay naghudyat ng pagtatapos ng mahabang palabas na tumagal ng 5 taon. Hindi na ako ang kalunos-lunos na asawa na nagmamakaawa ng pagmamahal at pera. Ako ang may-ari ng bahay na ito, at ako ay nasa sarili kong tahanan. Nang sinabi ko ang mga salitang iyon, nanigas ang hangin sa sala. Ang katahimikan ay bumigat ng mas mabigat kaysa sa anumang pang-aapi na tiniis ko. Ang aking biyenan, na kanina ay sumisigaw sa galit, ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang namumula na mukha ay nagbigay daan sa puting kulay ng takot. Tinitigan niya ang titulo ng lupa sa aking kamay, hindi makapaniwala. Para sa kanya, ang katotohanan na ang manugang na itinuturing niyang masunurin at palamunin ay nagmamay-ari ng napakalaking asset na ito sa ilalim ng kanyang ilong ay isang hindi katanggap-tanggap na realidad. Matindi ang paniniwala niya na ang mga lalaki lamang ang kumikita ng malaking pera at nagiging may-ari ng bahay. Ikaw, naglulusinasyon ka lang. Nag-aatubili ang aking biyenan, wala ng autoridad sa kanyang boses. Ipinipilit mo na ito ay peke. Ang bahay na ito ay binayaran ng mortgage ni Marco sa loob ng 5 taon. Kumapit siya ng desperado sa peking reputasyon na itinayo ni Marco. Si Marco, na nanonood ng buong sitwasyon, ay sa wakas ay bumalik sa sarili. Ang kanyang likas na pagmamataas ay pumigil sa kanya na tanggapin ang nakakagulat na katotohanan na ito. Sumugod siya sa akin. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit, pagdududa, at isang malalim na takot na nanggagaling sa loob. Hindi niya matanggap na ang kanyang perpektong financial plan ay binaligtad ng aking kamay. Nababaliw ka. Binaliwala ni Marco ang kanyang boses. Nagbabanta. Gumagawa ka ng kakaibang palabas pagkatapos ng diborsyo. Ito ang bahay ko. Pinaghihirapan ko ito ng may dugot pawis. Alam mo ang iyong lugar at umalis ka ng tahimik. Huwag kang mag-isip na makakahingi pa ng pera. Nakatayo pa rin ako roon, mahigpit na hawak ang titulo ng lupa. Hindi ko hinayaang guluhin ako ng kanilang gulat. Ang malamig ng ngiti sa aking labi ay lalong nagpadismaya kina Doña Elvira at Marco. Ang ganoong mapagmataas at malamig na tingin ay hindi pa nila nakita sa akin. Marco, sabi ko nang may kapansini-pansing kalmado na boses, ang bahay na ito ay pinaghihirapan mo ng may dugot pawis. Pagkatapos, tandaan mo kung gaano karaming dugot pawis ang ibinuhos niyo kahapon, ikaw at ang ina, sa paghahanap ng titulo ng lupa sa kwarto ko. Umatras ang aking biyenan, tila walang lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Hayaan niyo akong ipakita sa inyo ng malinaw. Tinaas ko ang titulo ng lupa upang masinagan ng liwanag mula sa kandilerong kristal. Sa aking daliri, dahan-dahan kong binasa ang nakalimbag na pulang teksto. Lugar, Makati City, Forbes Park Subdivision. May-ari, Serena Reyes. Petsa ng paglagda ng Contract of Sale, Hulyo 15, 2020. Tiningnan ko ng diretso si Marco. Marco, ang petsang iyan ay eksaktong 3 buwan bago tayo ikasal. Ang bahay na ito ay sarili kong ari-arian na binili gamit ang aking independent inheritance bago pa man nagsimula ang kasal na ito. Hindi nakapagsalita si Marco, tila naputol ang kanyang hininga. Tinitigan lang niya ang dokumento nang walang imik. Matindi ang paniniwala niya na ang bahay na ito ay conjugal property, na binayaran niya ang mortgage sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap pagkatapos ng kasal. Inakala niya na siya ang may pananagutan sa lahat maliban sa maliit na down payment na kinuha ko. Sa sobrang pagmamataas, hindi niya kailanman sinuri ng maayos ang anumang kaugnay na dokumento. Ang aking biyenan ang pinakamarahas na nagriik. Sumugod siya sa akin, tila susunggaban ang dokumento. Sinungaling, peke lahat. Paano ka nagkaroon ng ganoong kalaking pera para bilhin ang bahay na ito ng mag-isa? Huwag kang magsinungaling. Ibigay mo sa akin ang titulo. Matapang akong umiwas. Ang aking mga mata ay naging parang matalim na talim na walang anumang awa. Ina,
Ginagawa niyo na ang trespassing at emotional abuse. Ang batas ay nasa panig ko. Batas? Anong batas? Sigaw niya. Wala kang ginawa sa loob ng 5 taon na nakatira ka sa bahay na ito. Nabuhay ka lang bilang isang palamunin. Ang mga kasangkapan, ang interior design at ang buwanang maintenance fee ay lahat ay binayaran ni Marco. Patawad, ina. Pinutol ko siya. Ang lahat ng kasangkapan kasama ang crystal chandelier na ito at ang buwanang utility bills ay binayaran mula sa bank account na nakapangalan kay Serena Reyes pagkatapos ng contract of sale. Mayroon ako ng lahat ng receipts at supporting documents. Ikaw at si Marco ay inudyukan lamang na isipin na ang pera ay nagmula sa business partnership na inakala ni Marco na siya ang may kontrol. Umatras si Marco ng 2 hakbang. Nagsimulang mamawis ang kanyang noo. Naalala niya bigla ang maraming financial documents na pinirmahan niya nang hindi binabasa at ang mga loan agreements na matapang niyang nilagdaan. Naniniwalang siya ang nag-aambag sa conjugal property. Ang katotohanan ay sumasakal sa kanya. Ginawa mo ito ng sadyain? Sa wakas, nakapagsalita si Marco. Nanginginig ang kanyang boses. Nilinlang mo ako? Tiningnan ko siya nang walang emosyon. Hindi, Marco. Hindi ako nanloko sa'yo. Tinanggol ko lang ang aking ari-arian mula sa kasakiman at kontrol. At gusto ko lang malaman kung paano niyo ako ituturing kung wala akong pera. Ang marangyang sala ay naging isang malamig na korte sa isang iglap. Ang ako na itinaboy sa kasal ay ngayon ang taong may ganap na kapangyarihan. Ang mga mata ng aking biyenan ay hindi na nagpapakita ng pang-aalipusta kundi ng matinding takot. Dahan-dahan akong naglakad at inilapag ang titulo ng lupa sa marble table. Kailangan nyo, Marco at ina, nalisanin ang bahay na ito ngayon din o sa loob ng 48 oras pagkatapos magpadala ng legal na abiso ang aking abogado. Dahil naghiwalay na tayo, wala na kayong karapatan manatili sa mansyon na ito. Nakatayo si Marco roon na tila napako, tulad ng isang tao na nawalan ng lahat ng karangalan at ari-arian sa isang iglap. Hindi lang niya nawala ang kanyang asawa, kundi pati na ang balatkayo ng tagumpay na pinagsikapan niyang itayo. Sinubukan ni Marco na bawiin ang kanyang composure, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling maputla. Nagtanong siya. Ang boses ay halo ng galit at pagkadismaya. Serena, ipaliwanag mo ng malinaw, saan mo nakuha ang pera para bilhin ang bahay na ito bago pa man tayo ikasal? Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo itinago? Hindi pa rin siya naniniwala na mayroon akong ganoong kakayahan sa pananalapi. Palagi niya akong itinuring na isang ordinaryong babae na may kaunting dowry pagkatapos ng kolehiyo. Ang aking biyenan ay tinitigan lang ako nang may halo ng kawalang lakas at galit, hindi na makasigaw. Sinubukan niyang maghanap ng makatuwirang dahilan, isang legal na butas upang sisihin ako. Alam kong ito na ang oras upang ibunyag ang sikreto na inilihim ko sa nakalipas na 5 taon, hindi para magbigay ng paliwanag, kundi para ibunyag ang lahat. Umupo ako sa sofa, kaharap ang 2 taong nalilito. Marco, ina, sinimulan ko. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Ang sikretong ito ay hindi isang laro. Ito ay isang pagsubok at isang paraan upang protektahan ang sarili ko. Tinuruan niyo ako kung paano maging mabait na tao at salamat sa inyo, natuto akong maging mas matalino. Detalyado kong sinabi kung paano sinubukan ng aking biyenan na kontrolin ang aking pananalapi. Simula sa unang araw ng kasal, sinabi niya na ang aking pera ay petty cash lamang at dapat itong isama sa pera ni Marco upang mas madaling pamahalaan. Sinuri niya ang bawat receipt ng mga bagay na binili ko gamit ang sarili kong pera at tinanong ang dahilan. Paulit-ulit niyang sinabi na ang manugang ay hindi dapat mag-alala tungkol sa pera at hayaan ang lalaki na pamahalaan ang pananalapi at manatili sa bahay. Tiningnan ko ang aking biyenan. Hindi siya nakasagot. Yumuko ang kanyang ulo. Alam niyang totoo ang aking sinabi. Sinubukan niya akong gawing isang ibon na walang pakpak, madaling kontrolin. Dahil sa kontrol na iyon, nagpatuloy ako.
Nagdesisyon akong gumawa ng peking financial records. 3 buwan bago ang kasal, binili ko ang mansyon na ito ng buo gamit ang inheritance mula sa lupa na iniwan ng aking ama sa probinsya. At sa pamamagitan ng aking trust company, nagpautang ako ng malaking halaga ng pera sa kumpanya na pinapatakbo ni Marco bilang isang joint investment fund. Ginamit ni Marco ang pera na iyon upang lumikha ng ilusyon ng mortgage payments at kayo, naniniwala kayo na ang bahay na ito ay conjugal property at si Marco ang may pinakamalaking ambag. Napaupo si Marco sa sofa sa narinig niya. Akala ko talaga nagtrabaho ako ng husto para bayaran ang mortgage ng bahay na ito. Oo, inakala mo iyon. Malamig kong kinumpirma. Habang ikaw at ang ina ay inaapi ako ng mental sa loob ng 5 taon, tinatawag akong palamunin at baog na babae, ako naman ang nagmamanipula sa inyo. Gusto kong makita kung paano nyo ako ituturing kung inakala nyo na ako ay walang kakayahang magkaanak at walang kakayahang kumita ng pera. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at kahihiyan na pinigilan ko ay sumiklab. Naalala ko ang mga gabi kung saan narinig ko ang aking biyenan na nagsasabi kay Marco na, hanapin mo ang paraan para itaboy siya bago pa niya kunin ang lahat ng ari-arian. Ang babaeng walang anak ay hindi karapat-dapat sa yaman natin. Ang mga salitang iyon ay hindi lang pang-aapi, kundi isang malinaw na banta. Sa nakalipas na 5 taon, bahagyang nanginginig ang aking boses, ngunit mabilis akong bumalik sa kalmado. Tapat kong ginampanan ang papel ng asawa at manugang sa marangyang kulungan na ito. Binayaran ko ang bawat bill, malaki man o maliit, kasama ang shopping expenses ni Marco at ang mga biyahe ng ina. Gusto ko lang panatilihin ang kapayapaan at subukan kung mananaig ang pagmamahal at respeto laban sa inyong kasakiman. Tinitigan ko si Marco ng walang pag-aalinlangan. Ang resulta ay hindi, ikinanulo mo ako at ininsulto ako ng ina. Kayo ay bigo sa pagsubok ng humanity. Ang sakit at kahihiyan sa araw na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas upang panatilihin ang sikreto na ito at ang lahat ng ari-arian, naghihintay ng pinakaangkop na sandali upang maghiwalay ng legal at walang anumang pagkawala. Ngayon, ang mansyon na ito ay ang aking exclusive property na nakuha ko bago ang kasal at ang kumpanya na pinapatakbo ni Marco ay sa akin din. Hindi lang kayo mawawalan ng bahay, Marco, kundi pati na ang karangalan ng successful CEO na ipinagmamalaki mo. Hindi lang ito isang material na pagbagsak, ito ay isang direktang strike sa pagmamataas ni Marco at sa kasakiman ng kanyang ina. Wala na silang masabi pa. Sila ay nakulong sa hukay na hinukay nila mismo sa pamamagitan ng kanilang sariling panlalait at pagmamalaki. Hindi ako ang palamunin, ina. Ako ang may-ari ng bahay na ito na nagbayad ng lahat ng gastos sa nakalipas na 5 taon. At ngayon, babawiin ko ang lahat. Pagkatapos ng aking paliwanag, muling bumukas ang pinto ng mansyon. Si Pia, ang aking abogado at kaibigan, ay pumasok kasama ang 2 matipunong lalaki na nakasuot ng professional security uniform. Lahat ay perpektong binalak para sa dramatikong sandali na ito. Lumapit si Pia sa akin, tumango ng bahagya, hudyat na ang lahat ay nagpapatuloy ayon sa planong Toreng Bakal. Ang pagdating ng mga bagong guwardiya ay nagdulot ng matinding pagkalito kina Marco at Doña Elvira. Napagtanto nila na ang lahat ng sinabi ko ay totoo at ito ay nagiging realidad na may legal na aksyon. Inilapag ni Pia ang isa pang folder sa lamesa sa tabi ng titulo ng lupa. Tiningnan niya sina Marco at Doña Elvira ng may solemne at propesyonal na tingin ng isang legal na kinatawan. Marco Alcantara at Doña Elvira, matapang na sabi ni Pia, ako si Attorney Sofia Ramirez, legal na kinatawan ni Ginang Serena Reyes. Opisyal kong inihahatid sa inyo ang Notice of Asset Preservation and Vacate. Sinubukan ng aking biyenan na kunin ang dokumento, ngunit ibinigay ito ni Pia kay Marco. Ayon sa divorce decree at sa transfer certificate of title, ang mansyon na ito ay legal na exclusive property ni Ginang Serena Reyes
na nakuha bago ang kasal. Si Ginang Reyes ay may lahat ng karapatan na gamitin at itapon ang asset na ito. Nilinaw ni Pia ang nilalaman ng abiso. Ang abisong ito ay humihiling na lisanin niyo, Ginoong Marco Alcantara at Doña Elvira, ang mansyon na ito sa loob ng 48 oras mula sa sandaling ito. Ang oras na ito ay para lang sa inyo upang ayusin ang inyong mga personal na gamit. Bukod pa rito, ang mansyon na ito ay hindi na maaaring gamitin bilang business address ng kumpanya. Binaluktot ang mukha ni Marco sa galit habang binabasa niya ng mabilis ang nilalaman ng dokumento. Anong abiso? Sino ka para itaboy ako sa sarili kong bahay? Ako si Marco Alcantara. Ako ang dating asawa ng babaeng ito at isang businessman na nagpapatakbo ng malaking kumpanya. Kumapit siya ng desperado sa kanyang titulong CEO na malapit nang mawala. Patawad, Ginoong Alcantara, kalmadong sagot ni Pia. Tapos na ang kasunduan. Anumang sadyang pagkasira ng personal na ari-arian ni Ginang Reyes, pagkuha o pagtatago ng hindi na pagkasunduang ari-arian o banta sa kaligtasan ni Ginang Reyes sa loob ng 48 oras na ito ay agad na ire-record at idedemanda ayon sa batas. Ang security team na kinuha ni Ginang Reyes ay narito 24 oras upang protektahan ang asset at kaligtasan niya. Hinarap ni Pia ang dalawang guwardiya. Ire-record niyo ang lahat ng hindi normal na pagkilos at huwag pahintulutan ang sinuman na pumasok maliban sa pinahintulutan ni Ginang Reyes. Ganap na bumagsak si Marco. Kinukuha niya ang kanyang cellphone gamit ang nanginginig na kamay. Sinubukang tawagan ang isang kaibigan o ang sarili niyang abogado. Abogado Kim, kilala mo ang isang magaling na abogado? Niloko ako ni Serena. Kinukuha niya ang bahay ko. Nagpapakita siya ng mga peking dokumento. Sumigaw siya ng desperado. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, lalo pang pumuti ang kanyang mukha. Malinaw ang sagot mula sa kaibigan sa kabilang linya. Marco, kumalma ka. Nalaman ko na, perpekto ang mga dokumento ni Serena. Pati ang kumpanya mo, sa kanya pala, walang makakatulong sa iyo. Subukan mo na lang makipagnegosasyon. Ang realidad ay walang abogado ang gustong makialam sa isang diborsyo na napakahanda. Ang mansyon na nagkakahalaga ng 65 milyong piso na itinuturing ni na Marco at ng kanyang ina bilang simbolo ng kapangyarihan at yaman, ang parehong lugar na gumawa sa akin ng mental prison ay ngayon ang kanilang kulungan. Ang halaga ng kasakiman at panlalait ay itinakda na. Napagtanto ni Marco na ang lahat ng itinayo niya ay isang sandcastle. Nagsimulang umiyak ang aking biyenan. Hindi luha para sa anak niya o para sa akin. Luha iyon para sa marangyang buhay na malapit na niyang mawala. Umiyak siya sa marble floor. Diyos ko, bakit nangyari ito? Serena, isa kang demonyo. Isang demonyo na kumukuha ng lahat ng yaman ng pamilya namin. Tiningnan ko si Pia. Tahimik siyang nagsalita. Ginawa ni Ginang Reyes ang lahat para sa pamilyang ito. Ito ang halaga na kailangan ninyong bayaran para sa 5 taong manipulasyon at kawalang galang. Lumapit ako sa aking biyenan na umiiyak. Tiningnan siya ng diretso at sinabi, Ina, wala akong kinukuha. Ito ang sarili kong ari-arian, binili gamit ang sarili kong pera. Nagmamakaawa lang ako sa dating occupants na umalis na para mabuhay ako ng mapayapa sa bahay na ito. Binigyan ko kayo ng 48 oras. Huwag na po kayong gumawa ng gulo. Hinulog ni Marco ang kanyang cellphone, walang lakas. Tinitigan niya ang marangyang mansyon at ang chandelier na ipinagmamalaki niya. Napagtanto niya na ang lahat ay isang walang saysay na panaginip na gumuho. Sa huli, sinimulan na sina Marco at Doña Elvira na mag-impake, nakakulong sa kanilang silid. Ngunit hindi lang iyon. Sa halip, inihahanda nila ang kanilang huling pag-atake, ang media war. Naniniwala sila na ang chismis at public opinion sa lipunan ay mas malakas kaysa sa anumang legal na desisyon. Kaagad, sinimulan ng aking biyenan ang pagtawag sa kanyang mga kamag-anak, malalapit na kaibigan, at kahit sa mga kapitbahay na palagi niyang ipinagmamalaki. Nagtanghal siya ng sarili niya bilang ang pinakakaawa-awang biktima sa mundo, humihingi ng tulong, nagrereklamo na ako, ang demonyong manugang,
ay nagbalangkas ng isang masamang plano para kunin ang bahay ng kanyang anak. Tulungan niyo ako, mga kaibigan. Ang boses ng aking biyenan ay punong-puno ng pagdurusa sa telepono. Niloko ni Serena ang anak ko. Kinukuha niya ang bahay at pinapaalis kami sa kalye. Kinupkup ko siya sa loob ng 5 taon at ito ang ipinambabayad niya. Siya ay baog, matakaw at wicked. Sinubukan niyang magsimula ng isang public opinion storm upang puwersahin akong sumuko sa pamamagitan ng panlipunan at pampamilyang presyon. Naniniwalang sa lipunan, ang opinyon at ang salita ng pamilya ay mas malakas kaysa sa batas. Ngunit hindi alam ng aking biyenan na inasahan ko ang lahat ng pagkilos na ito. Ang planong Toreng Bakal ay hindi lang legal na depensa, kundi pati na rin ang information control. Habang umiiyak ang aking biyenan, nagpadala ako ng ilang mensahe kay Pia sa aking silid. Agad na kumilos si Pia. Sa nakalipas na 5 taon, lihim kong nirecord ang mga pangiinsulto, pagmumura at masasamang salita na sinabi ng aking biyenan sa akin. Ang mga recording na iyon ay hindi lang naglalaman ng ingay ng kanyang hindi kanais-nais na pagkain, kundi pati na rin ang kanyang masasamang pagtuligsa sa aking pagiging baog, ang kanyang paninira sa aking pamilya, at ang kanyang pagtawag sa akin ng palamunin. Ipinadala ni Pia ang mga recording na ito ng anonymously sa group chat ng mga residente ng subdivision na tinawagan ng aking biyenan at sa family chat ng mga kamag-anak. Nagdagdag siya ng isang objetibong mensahe. Ito ang ebidensya ng mental abuse na tiniis ni Ginang Serena Reyes sa nakalipas na 5 taon. Huwag makinig sa isang panig lamang. Pakinggan nyo at hatulan nyo. Agad ang epekto. Ang mga tao na nakinig sa emosyonal na hinaing ng aking biyenan ay ngayon ay tuwirang nakarinig kung gaano siya kawalang awa sa pananalita sa akin. Ang simpatiya para sa aking biyenan ay mabilis na nagbago sa pangaalipusta. Isang matalik na kaibigan ng aking biyenan ang tumawag ulit, Elvira. Ang boses niya ay naging malamig. Narinig ko ang recording mo. Paano mo nasabi ang mga kakilakilabot na salitang iyon sa iyong manugang sa loob ng 5 taon? Karapat-dapat lang na ganyan ang ginagawa ni Serena sa iyo dahil sa pagtrato mo. Sabi ng batas, tama si Serena, kaya tanggapin mo na lang. Hindi makapaniwala ang aking biyenan. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Sinimulan siyang iwasan ng kanyang mga kamag-anak at sinisisi pa siya dahil siya ang dahilan kaya nawalan ng bahay at trabaho ang kanyang anak. Kinondena ng mga babae sa family chat ang aking biyenan sa pang-aapi sa akin dahil lang sa hindi ako nagkaanak. Sa loob lamang ng ilang oras, ang public opinion storm na sinubukan ng aking biyenan na simulan ay binaliktad at nilunod siya. Siya ay ganap na na-isolate at wala nang naniniwala o sumisimpatya sa kanya. Si Marco, na nakita ang lahat, ay napagtanto na handa ako hindi lang sa pinansyal at legal, kundi pati na rin sa social war. Nawalan siya ng kontrol. Serena, ano pa ang itinago mo? Ano ang ginawa mo? Narinig ko ang kanyang sigaw mula sa aking silid at kalmado akong sumagot. Wala akong itinago. Kinolekta ko lang ang katotohanan na nilikha nyo, ikaw at ang ina. Mas mabuting mag-impake ka na sa halip na siraan ang pangalan ng ibang tao. Nawalan ng suporta sa public opinion, alam ni Marco na nawalan na niya ang bahay at ang lahat ng suporta sa pagkadismaya. Nagpasya siyang ilabas ang huling card na naniniwala siyang nasa kanya pa, ang kumpanya. Bumaba si Marco sa sala, pagod at galit. Serena Reyes, sabi niya, kunin mo na ang bahay, pero hindi madali ang kumpanya. Sa akin ang kumpanyang iyon. Ako ang nagpalaki niyan sa loob ng 7 taon. Gagamitin ko ang kumpanya para idemanda ka at humingi ng property division. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat sa akin. Sinubukan niyang bawiin ang autoridad, ngunit sa aking mga mata, siya ay isang bata na inagawan ng kanyang laruan. Kumuha ako ng isang basong tubig at ngumiti ng may pag-aalipusta. Ay dedemanda mo ako. Marco, mas mabuting kumpirmahin mo muna kung karapat-dapat ka pa.
Kinuha ko ang Certificate of Stock Ownership na ibinigay sa akin ni Pia. Ito ang magiging huling ebidensya at ang pinakamalakas na suntok. Marco, sabi ko, habang inilalapag ang dokumento sa lamesa, tulad ng pagtatago ko ng ownership ng mansyon sa nakalipas na 5 taon, itinago ko rin ang ownership ng kumpanya. Inakala mo na sa iyo iyon o, sa pinakamaiksi, conjugal property, ngunit ang katotohanan ay iba. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Marco. Matindi ang paniniwala niya na ang kumpanya ay ang kanyang empire, ang kumpanya na pinapatakbo mo. Dahan-dahan kong ibinunyag ang katotohanan ay isang subsidiary company na 100% pag-aari at ininvest ng isang independent investment fund na tinatawag na Reyes Financial Trust. At ang may-ari ng Reyes Financial Trust ay ako, Serena Reyes. Inihain ko ang trust agreement. Ito ay isang legal na trust agreement. Ikaw, Marco, ay isang nominal CEO o isang salaried employee lamang. Tumatanggap ka ng fixed salary buwan-buwan at ang lahat ng kita ay napupunta sa Reyes Trust ayon sa kasunduan bago pa man tayo ikasal. Nanginginig ang buong katawan ni Marco sa narinig niya. Naalala niya ang maraming investment agreements na pinirmahan niya nang mabilisan, naniniwalang iyon ay mga administrative procedure lamang. Ang aking biyenan na nakatayo sa likuran ay nakanganga at hindi nakapagsalita. Sa madaling salita, malupit kong sinumarya. Sa nakalipas na 5 taon, hindi ka nagmamay-ari ng anumang kumpanya, Marco. Isa ka lang high-level employee, isang salaried employee na nagtatrabaho para sa kanyang dating asawa. Ang lahat ng desisyon sa investment, finance at structure ng kumpanya ay imposible nang walang consent ko, ang may-ari ng fund. Napaupo si Marco sa sofa. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi luha ng pagsisisi. Luha ito mula sa kahihiyan at ganap na pagbagsak. Hindi, sinungaling. Nagtrabaho ako para sa iyo sa loob ng 5 taon, nilinlang mo ako. Hindi kita nilinlang, matapang kong sagot. Binigyan lang kita ng karangalan at trabaho na gusto mo. At sa panahong iyon, tahimik kong pinrotektahan ang aking ari-arian mula sa iyong kawalang kakayahan at walang katapusang kasakiman. Inakala mo na ikaw ay isang mahusay na tao, ngunit hindi mo alam na inilagay ko ang kumpanya at ang pondo para lang bigyan ka ng trabaho. At isa pa, ibinaba ko ang boses ko na nagbigay ng mas matalim na banta. Sa sandaling lumabas ang desisyon ng diborsyo, nagpadala si Attorney Sofia ng Notice of Management Change. Marco, mula sa sandaling ito, hindi ka na ang CEO ng kumpanyang iyon. Ganap na bumagsak si Marco. Ang katotohanan ito ay mas masakit kaysa sa pagkawala ng mansyon. Inagaw nito ang kanyang pagmamataas, karangalan, at ang balatkayo ng tagumpay na ginamit niya upang laitin ako. Nawala niya ang kanyang asawa, bahay, at pati na ang kanyang trabaho. Hindi kinaya ng aking biyena ng shock na ito at naupo sa tabi ni Marco. Diyos ko, saan napunta ang lahat ng pera ko? Serena, bakit ka ganoon wicked? Wicked. Tumayo ako at tiningnan ang mag-ina. Kinukuha ko lang ang akin. Ang wicked ay kayo, na ginawa niyong impyerno ang kasal ko dahil sa inyong kasakiman. Hindi na nakapagsalita si Marco. Naging isang walang laman na balat siya na pagtanto na ang babaeng itinuturing niyang palamunin ay may kapangyarihang sirain ang kanyang buhay sa pamamagitan lamang ng ilang piraso ng papel. Ang counter-attack ay tapos na at ako ang ganap na nagwagi. Ang shock ng 2 milyong piso na utang na may mataas na interes ay nag-alis ng huling pag-asa ni Marco. Ganap siyang gumuho, hindi na kayang labanan o mag-isip pa ng paghihiganti. Ang tanging taong maaari niyang sandalan ngayon ay ang batang kabit na binigyan niya ng mamahaling gintong kuwintas. Sa nanginginig na kamay, mabilis na denial ni Marco ang numero ng kanyang kabit. Kailangan niya ang kanyang pag-comfort, ang pagkilala na siya pa rin ang mayaman at matagumpay na lalaki kahit nasa bingit siya ng bankruptcy. Ang unang tawag ay hindi sinagot. Sa pangalawang tawag, malamig na tunog lamang ng makina ang narinig niya. Sa pangatlong tawag,
Nakatanggap siya ng isang maikling mensahe. Ang telepono ng customer ay naka-off o hindi na tumawag ang kabit. Nabalitaan na niya na nadiborsyo si Marco, nawalan ng 65 milyong piso na mansyon at kumpanya at may malaking utang. Ang kanyang pag-ibig na itinayo sa karangyaan at pera ay naglaho kasama ng mga ito. Interesado lang siya sa lalaking makakapagbigay ng pera, hindi sa isang lalaking bigo na wala ng pag-asa si Marco. Ibinagsak niya ng malakas ang cellphone niya sa marble floor. Tulad ng kanyang mundo na masikap niyang itinayo, ang cellphone ay nagkawatak-watak. Napagtanto niya na hindi lang siya niloko sa pinansyal, kundi pati na rin sa emosyonal ng kanyang kabit. Ang dalawang babae sa kanyang buhay ay nagturo sa kanya ng isang malupit na aral tungkol sa tunay na halaga. Sa matinding pagkadismaya, lumingon si Marco sa akin. Wala na ang pagmamataas sa kanyang mukha, tanging isang desperadong pagmamakaawa na lang. Lumuhod siya sa sahig at gumapang patungo sa aking mga paa. Serena, nagkamali ako. Pakiusap. Hikbi ni Marco, puno ng luha. Si Mama ang nag-udyok sa akin at nilinlang ako ng babaeng iyon. Pakiusap, patawarin mo ako. Ayoko mawala ang lahat. Magiging mas mabuti na ako. Susundin ko na lang ang salita mo. Magumpisa tayo ulit. Hinimok niya ang aking damit. Nagmamakaawa para sa huling pagkakataon. Sinisi niya ang kanyang ina at ang kanyang kabit. Ngunit hindi niya kailanman inamin ang sarili niyang pagmamataas at kasakiman. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Matagal nang nanigas ang puso ko. Binigyan ko si Marco ng 5 taon. 1 oras upang magbago at matutunan ang halaga ng tunay na respeto at pagmamahal. Ngunit pinili niya ang pagkakanulo. Dahan-dahan kong inalis ang aking mga paa mula sa kanyang kamay. Marco, ang salitang patawad ay huli na. Wala na itong halaga sa akin at hindi ka nilinlang. Binabayaran mo lang ang halaga ng sarili mong pagpili at pagmamataas. Itinaas ni Marco ang kanyang mukha, na puno ng luha at alikabok. Ang loob niya ay puno ng tanong at pagbagsak. Paano naging ganito kalakas, katapang at kalupit ang isang babae na inakala kong napakahina at masunurin? Paano niya ito itinago? Tandaan mo, sabi ko nang may malamig at mababang boses, hindi ako malupit. Nagpapatupad lang ako ng hustisya. Matiyaga akong naghintay at inihanda ang lahat para hindi ko mawala ang anumang sa akin. Ngayon, wala na tayong anumang koneksyon. Tumayo ka at mag-impake ka na ng gamit mo. Ang loan sharks ay hindi maghihintay sa iyo. Hindi ko itinago ang aking pag-aalipusta at tinalikuran ko siya. Iniwan ko sina Marco at ang aking biyenan na desperadong umiiyak sa gitna ng marangyang mansyon na hindi na sa kanila. Kahit naganap na bumagsak si Marco, pinanatili ng aking biyenan ang kanyang kontrol sa gitna ng shock at takot. Nakita niya ang panganib ng 100 milyong piso na utang at sinimulan niyang alamin ang pinagmulan ng aking ari-arian, ang kanyang huling pag-asa. Serena, maingat na tanong ng aking biyenan. Sabi mo, ang perang ginamit para sa bahay at kumpanya ay mula sa iyong inheritance. Paano ka nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Anong lupa ang ibinenta mo para magkaroon ng mahigit 65 milyong piso? Kailangan mong sabihin sa akin, si Marco ay naging ganoon dahil hindi niya alam. Kung sinabi mo sa akin dati, hindi siya magiging ganyan. Hindi siya magkakautang o makikipagkita sa mga kakaibang babae. Humarap ako at tiningnan ng diretso ang aking biyenan. Ang aking boses ay hindi na malamig, kundi isang matapang na paliwanag upang tapusin ang lahat ng pagdududa. Ina, tulad ng sinabi ko, ito ay isang independent inheritance fund na nilikha ng aking yumaong ama. Siya ay isang malaking businessman. At nakita niya ang panganib na maaaring kaharapin ng kanyang anak kapag nagpakasal sa mga taong tulad ni Marco. Ibinunyag ko ang pinagmulan ng ari-arian. Bago siya pumanaw, ibinenta ng aking ama ang lahat ng kanyang lupa at assets. Ang halaga niyon ay umabot sa 21 bilyong piso.
Ang pera na iyon ay hindi lang ginamit para bilhin ang mansyon na ito, kundi patuloy itong kumikita sa nakalipas na 10 taon sa pamamagitan ng trust fund na tinatawag na Hong Iyon. Nang gilalas si Marco na nakikinig sa labas ng sala, 21 bilyong piso. Isang halaga na hindi niya kailanman mahahawakan sa kanyang buhay. Inakala niya na ang aking pamilya ay isa lamang ordinaryong middle class. Ipinakita ko ang mga detalye ng trust fund. Ang aking ama ay napakaingat. Alam niya na ang kayamanan, kung hindi protektado ng maayos, ay madaling mamanipula o maagaw. Kaya, ang lahat ng contracts, trusts, at maging ang aking sila'y espesyal na notarize ng internationally. Iyon ang dahilan kung bakit walang silbi ang anumang legal na pagtatangka ni Marco. Kahit ang pinakamahusay na abogado ay hindi makakahanap ng butas sa property dispute na ito. Ang trust na ito ay idinisenyo upang protektahan ako mula sa anumang kontrol ng asawa o biyenan. Ito ang baluti na iniwan ng aking ama sa akin. Ang mukha ng aking biyenan na nakarinig ng lahat ay nagbago mula sa takot patungo sa walang katapusang kasakiman at pagsisisi. Umiyak siya, ngunit ito ay pag-iyak para sa malaking pera na nawala nila ni Marco. Diyos ko, 21 bilyong piso, ganoon kalaking investment fund pala iyon. Sumigaw siya. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Kung sinabi mo kaagad, hindi magiging ganoon si Marco. Hindi siya magkakautang o makikipagkita sa mga kakaibang babae. Ang mga salita ng aking biyenan ay nagpakita ng kanyang kawalang pag-asa na kasakiman. Hindi niya pinagsisisihan ang pang-iinsulto sa akin, kundi ang hindi niya paggamit sa akin dahil hindi niya alam kung gaano ako kayaman. Tiningnan ko ang aking biyenan nang may pagkadismaya at umiling. Ina, sa tingin mo ba, kung sinabi ko kaagad, mas magiging mabuti ang pagtrato niyo sa akin? Hindi. Sinubukan niyo lang na kunin ang pera. Sinubukan ko kung mas malaki ba ang pagmamahal ng pamilya kaysa sa kasakiman, at pinili niyo ang kasakiman. Pumasok si Marco mula sa labas at lumuhod. Hindi sa akin, kundi sa kanyang sariling ina, nagmamakaawa. Dahil sa iyo, ma, kung hindi mo ako inudyukan na magkunwari na mayaman, at kung hindi mo ininsulto si Serena, kung hindi mo siya tinawag na palamunin, ngayon, tayo ang magmamay-ari ng 21 bilyong piso. Ang mag-ina ay nagsimulang mag-away ng marahas sa harap ko. Sinisisi ang isa't isa. Ang nakakalungkot na tanawin na iyon ay ang kinahinatnan ng kasakiman at pagiging makasarili. Hindi lang sila nawalan ng lahat, kundi sinisira rin nila ang kanilang sariling relasyon. Sa wakas, dumating ang araw ng hatol sa hukuman. Sina Marco at Doña Elvira ay lumabas sa korte, maputla at hindi na mukhang mapagmataas at marangya. Dahil ang aking mga legal na dokumento ay perpekto at ang problema ni Marco sa loan shark ay naging public, hindi siya nakakuha ng magaling na abogado. Ang public defender ay nasa tabi niya, sinusubukan lamang na bawasan ang pinsala. Si Pia, na kumakatawan sa akin, ay hindi lang nagtanggol sa aking ari-arian, kundi ibinunyag din ang mental manipulation ni Marco at ang kanyang ganap na financial dependence. Sa oras ng paghaharap ng ebidensya, inihain ni Pia ang lahat ng bank transactions sa loob ng 5 taon. Kagalang-galang na hukom, malinaw na sabi ni Pia. Sa loob ng 5 taon ng kasal, ang nagdemanda, Ginang Serena Reyes, ay hindi kailanman nabuhay bilang isang palamunin. Tulad ng pinatutunayan ng mga transaction records, binayaran ni Ginang Reyes ang lahat ng household expenses, kasama na ang electricity, water bill at housekeeper's fee. Binayaran din niya ang mga personal credit card bills ni Marco na umaabot sa kabuuang 1 milyong piso. Ito ay isang nakakagulat na katotohanan na nagpapakita ng ganap na financial dependence ni Marco. Nagbulungan ang mga tao sa korte. Ito ay isang nakakagulat na katotohanan na nagpapakita ng ganap na financial dependence ni Marco. Tinawag niya ang sarili na isang successful CEO at pillar of the house, ngunit sa totoo lang, umaasa siya sa pera at credit card ng asawa na inaalipusta niya. Bukod pa rito,
Nagpatuloy si Pia. Inihahain namin ang mga dokumento na nagpapatunay na ang kumpanya na pinamumunuan ni Ginoong Marco Alcantara ay isang subsidiary company ng investment fund na pag-aari ni Ginang Serena Reyes. Si Ginang Reyes ay nag-invest ng pera upang bigyan si Marco ng trabaho at karangalan. Ito ay isang malinaw na ebidensya kung paano nag-obserba at nag-record ang nagdemanda kay Marco habang inaapi siya mentally. Nang hilingin sa akin ng hukom na magbigay ng pahayag, tumayo ako at nagsalita ng may kalmado at malinaw na boses. Hindi ko na po gustong pag-usapan ang tungkol sa pera. Magbibigay ako ng pahayag tungkol sa katotohanan ng kasal na ito. Kagalang-galang na hukom, nagpasya akong maghiwalay, hindi dahil sa pera, dahil hindi ko na po kayang mamuhay sa pang-aapi at mental manipulation. Sa bahay na binili ko gamit ang sarili kong pera, tinawag ako ng baog at palamunin, lihim na sinira ng aking biyenan ang alaala ng aking ina, at binantaan ako ng aking asawa ng physical violence. Hinihiling ko na kilalanin niyo ang mansyon na ito bilang ang aking exclusive property at panagutin si Marco Alcantara sa kanyang personal na utang na kinuha niya ng mag-isa. Isinubsob ni Marco ang kanyang ulo sa lamesa. Sa wakas, nagbigay ng hatol ang hukom. Una, ang kasal ni Serena Reyes at Marco Alcantara ay opisyal na nagwakas. Pangalawa, ang mansyon na matatagpuan sa Makati City ay idineklara bilang legal na exclusive property ni Serena Reyes na nakuha bago ang kasal. Pangatlo, ang respondent na si Marco Alcantara ay kailangang panagutin sa lahat ng utang na may mataas na interes na 2 milyong piso na kinuha niya ng mag-isa at wala itong kinalaman sa conjugal property o ari-arian ng nagdemanda. Ang pagbagsak ni Marco ay ganap na natapos. Nakuha ko ang hustisya at kalayaan. Kinumpirma ng hatol ng korte na ang mansyon ay ang aking exclusive property at inilagay ang 2 milyong piso na personal na utang kay Marco. Ngunit hindi natapos ang financial ruin doon. Sa kahilingan ng mga creditors, nagpasya ang korte na kumpiskahin ang maliit na ari-arian ni Marco na natitira pa, kasama rito ang kanyang lumang kotse at isang maliit na savings account na itinago niya. Nang ilagay ng court sheriff ang seizure sticker sa kotse, ganap na nawalan ng kontrol ang aking biyenan. Hindi niya matanggap ang katotohanan na nawala na ang bahay, kumpanya, at ngayon, ang huling kotse pa. Ang tanga at walang silbing anak. Sumigaw ang aking biyenan sa kanyang anak sa koridor ng korte. Alam mo ba ang ginawa mo? Ginawa mo kaming ganito. Saan na ako titira ngayon? Si Marco, na nasa matinding gipit, ay sumigaw pabalik. Dahil sa iyo, ma, pinilit mo akong magkunwari na mayaman. Tinawag mo si Serena ng palamunin. Kung hindi mo ininsulto si Serena, sana ay nakuha na natin ang lahat ng 21 bilyong piso. Kasalanan mo lahat. Ang mag-ina ay nagsigawan at nag-away ng malakas, nagtatanghal ng isang pangit na eksena. Sa huli, kinailangan silang itaboy ng mga guwardiya sa labas ng korte. Tiningnan ko sila mula sa malayo. Hindi na si Marco ang mapagmataas at sophisticated na lalaki. Siya ay isang bigo na nawalan ng lahat. Ang aking biyenan na may kapangyarihan at connections ay isa na ngayong kalunos-lunos na babae na umiiyak sa pagkawala ng kanyang material na bagay. Sa puso ko, wala akong naramdamang kagalakan ng nagwagi o awa, tanging ang matapang na pag-iisip na ito ay hustisya, hindi paghihiganti. Isang karapat-dapat na kabayaran para sa 5 taong manipulasyon at pang-aapi. Sinabi ko kay Pia na nasa tabi ko, "Tapos na, Pia." "Hindi pa." Tahimik na sabi ni Pia. "Hindi nila madaling bibitawan ang iyong reputasyon." Tumango ako. Alam kong susubukan ng aking biyenan na siraan ako at sirain ang aking reputasyon at handa na ako para sa counter-attack na iyon. Hindi lang ako nagwagi sa legal, magwawagi rin ako sa moral at reputasyon. Kahit na nakumpiska na ang kanilang ari-arian at nasira na ang kanilang reputasyon, hindi inamin ng aking biyenan ang pagkatalo. Sa natitirang oras ng paglisan, naglibot siya sa subdivision at tumawag sa mga kaibigan ni Marco
nagkakalat ng maling tsismis tungkol sa akin. Inilarawan niya ako bilang isang wicked woman na walang utang na loob, isang villain na kumuha ng lahat ng ari-arian ng kanyang asawa dahil sa kasakiman, sinusubukang sirain ang aking negosyo at karangalan. Inasahan ko ang lahat ng ito. Bilang may-ari ng Reyes Financial Trust, mayroon akong malalim na ugnayan sa maraming corporate partners na nakipagtulungan kay Marco. Sa aking direksyon, ipinadala ni Pia ang lahat ng legal na ebidensya at recording na nagpapakita ng kawalang kakayahan ni Marco, ang kanyang misuse of company funds at ang kanyang problema sa loan shark bilang isang internal notice sa kanyang pinakamalapit na business partners. Agad ang epekto. Ang mga businessman na pinahahalagahan ang credit ay tinalikuran si Marco na may problema sa loan shark at pinatunayang walang kakayahan. Isang CEO ng isang mid-sized company na nakinig lang sa hinaing ni Marco ang tumawag sa aking biyenan at malamig na sinabi, "Elvira, nakatanggap ako ng notice tungkol kay Marco, ikinalulungkot ko, ngunit dahil napakababa ng kanyang personal credit score, napagpasyahan naming tapusin ang lahat ng contracts sa aming kumpanya ng permanente. Huwag mong sisihin si Serena. Sabihin mo kay Marco na maging self-reflective. Ang abisong ito ay isang nakamamatay na suntok na tuluyang nagtanggal ng anumang posibilidad na makabawi si Marco. Napagtanto ng aking biyenan na ganap na na-isolate ang kanyang anak sa business world. Habang siya ay nalulunod sa pagkadismaya, bumaba ako sa hagdan, tiningnan siya at nagbigay ng huling babala. "Ina, hindi ko pa inihayag na ako ang may-ari ng Hong Yun Trust. Ngunit mayroon akong sapat na kapangyarihan upang pigilan kayong dalawa na magsimula ng anumang negosyo sa lungsod na ito. Binigyan ko kayo ng pagkakataon na umalis ng tahimik. Kung patuloy mong sisirain ang aking reputasyon, ihahayag ko sa media ang lahat ng utang at ang pangit na katotohanan ni Marco. Sa oras na iyon, wala na kayong matitirhan." Hindi na nakapagsalita ang aking biyenan. Ito ay isang pagpapatunay ng kapangyarihan, hindi isang banta. Sa wakas, pagkatapos ng 48 oras ng paglisan, kinailangan ni Marco at Doña Elvira na umalis sa bahay. Hanggang sa huling sandali, ipinakita ng aking biyenan ang kanyang pangit na kasakiman. Sinusubukan na kunin ang mga kurtina, light bulbs at maging ang faucet ng banyo na inaangkin niyang binili niya. Pinigilan at nirecord ng mga guwardiya ang bawat act of property damage niya. Nakatayo ako sa pinto, nakahalukip-kip, tahimik na pinanood ang kanilang kalunos-lunos na huling act. Si Marco, na may pagod na mukha, ay kinaladkad ang kanyang suitcase na naglalaman ng ilang lumang damit at huling tiningnan ang bahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at galit. Ang aking biyenan ay nagtulak ng isang cart na puno ng mga junk at habang dumadaan sa tabi ko, bumulong siya ng may puno ng galit na boses. "Ang wicked na babaeng tulad mo ay hinding-hindi magiging masaya." Tiningnan ko siya ng diretso at sinabi ang mga salitang nagbigay ng huling suntok sa kanyang pagmamataas. "Maraming salamat sa pagbabantay sa aming bahay, Ina." Ang pahayag na pagbabantay sa bahay ay nagkumpirma na sa nakalipas na 5 taon. Wala silang iba kundi mga tenant na walang bayad at mga free domestic helpers. Ang aking biyenan ay tumalikod ng walang masabi at walang lakas na sumunod si Marco. Sa tunog ng mabigat na bakal na pinto na nagsara, natapos ang isang masakit at nakakahiya na act sa aking buhay. Tiningnan ko sandali ang dalawang siluet na nawawala sa labas ng pinto. Nagtagumpay ang katotohanan. Pagkatapos magsara ang pinto ng mansyon, pumasok ako. Ang bahay ay marangya pa rin, ngunit ang matapang na bango ng pabango ng aking biyenan at ang mapagmataas na anino ni Marco ay ganap ng naglaho. Ang unang naramdaman ko ay isang kakaibang kawalan. Dahan-dahan akong naglakad sa bawat silid, na naaalala ang lahat ng espasyo kung saan kinailangan kong lunukin ang pang-aapi, ang pag-aaway ng katahimikan, at ang luha. Ang mansyon na ito ay parang isang kulungan na gawa sa ginto. Nakatayo sa harap ng vanity table sa aking silid, binuksan ko ang jewelry box. Ang wedding ring na nakalagay sa loob ay kumikinang,
isang simbolo ng pagkaalipin, kasinungalingan at sakit. Inalis ko ang singsing sa aking daliri at itinapon sa basurahan. Ang tuyong tunog ng metal na tumatama ay parang tunog ng kalayaan sa akin. Umupo ako sa kama at ang lahat ng emosyon na pinigilan ko sa loob ng 5 taon ay sumiklab. Hindi ko na kailangang magkunwari na malakas ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak ako ng malakas, hindi dahil sa pagsisisi kay Marco. Umiyak ako para sa sarili ko na kinailangang mamuhay sa kasinungalingan ng matagal at sa kalungkutan at kahihiyan na tiniis ko. Ang luha ay hindi sakit, kundi kalayaan. Luha na naghugas ng lahat ng kakila-kilabot na alaala at pang-aapi. Sa wakas, nabawi ko ang aking buhay, karangalan at ari-arian. Nanalo ako sa laro ng manipulasyon, pinatunayan ko ang aking halaga at pinrotektahan ko ang mana na iniwan ng aking ama. Nang tumigil ako sa pag-iyak at gumaan ang aking loob, nagtungo ako sa banyo at naghugas ng mukha. Sa salamin, nakatayo ang isang babae na bahagyang maga ang mata, ngunit kumikinang sa pag-asa at bagong buhay. Hindi na ako ang kalunos-lunos na asawa, ako si Serena Reyes, at ang aking bagong buhay ay nagsisimula sa sandaling ito. Pagkalipas ng 1 linggo, ganap na nagbago ang mansyon. Sa halip na ang malamig at marangyang tono na gusto ni Marco, muli kong dinisenyo ang buong bahay sa isang mainit at eleganteng kulay ng beige, cream at jade green. Ang dambuhalang crystal chandelier ay pinalitan ng isang maaliwalas at malambot na ilaw. Nagdaos ako ng isang maliit na party. Inimbitahan ko si Pia at ang ilang matatalik kong kaibigan. Isang delayed housewarming party upang ipagdiwang ang kapanganakan ng bagong Serena Reyes. Sa gitna ng party, kinuha ko ang baso ng alak at nagpahayag. Hindi na ako mamumuhay sa dilim at kasinungalingan. Simula ngayon, opisyal kong ihahayag ang aking pagkakakilanlan bilang ang CEO at may-ari ng Reyes Financial Trust. At gagamitin ko ang mansyon na ito bilang headquarters ng aking negosyo. Sa pagpalakpak ng lahat, naramdaman kong handa na akong harapin ang mundo. Bumalik ako sa aking tungkulin at posisyon, isang independent at makapangyarihang businesswoman. Kinaumagahan, nakasuot ng eleganteng office attire. Nakatayo ako sa balcony ng aking silid. Ang asul na hardin ay puno ng namumulaklak na pulang rosas, at ang mainit na sikat ng araw sa umaga ay tumama sa aking mukha. Hindi na ang artipisyal na liwanag ng malamig na chandelier, kundi ang buhay na liwanag ng kalikasan. Huminga ako ng malalim. Ang aking loob ay puno ng ganap na kapayapaan. Ako ang may-ari ng bahay na ito, ang CEO ng aking kumpanya at ang may-ari ng aking buhay. Inihanda ko ang aking sarili ng baluti ng karangalan at kapangyarihan. Ngumiti ako, handa na harapin ang mga bagong hamon. Kahit wala sa tabi ko ang isang lalaki, ang aking buhay ay buo at puno. Ang aking kinabukasan ay tulad ng isang nakasisilaw na canvas kung saan maaari kong iguhit ang lahat sa aking sarili.